Hindi kailanman naisip ni Marian na darating ang araw na matutupad lahat ng pangarap niya. Noong bata pa siya, isang kahig, isang tuka ang buhay ng pamilya nila. Madalas silang umutang ng bigas sa mga kapitbahay at kung minsan ay asin at kanin lang ang ulam nila. Ngunit hindi siya sumuko hanggang ang karamihan sa mga klase niya ay tumigil na sa pag-aaral. Nagsikap siyang makatapos. Nagtrabaho siya sa umaga at nag-aaral sa gabi hanggang sa makapag-ipon ng puhunan. Makalipas ang ilang taon, nakapagpatayo siya ng grocery, maliit na water refilling station at 2 apartment na pinapaupahan. Unti-unti siyang nakilala bilang isa sa pinakamatagumpay na tao sa kanilang barangay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nagbago ang ugali niya. Nanatili siyang mapagbigay, lalo na sa kanyang matalik na kaibigan, si Lisa. Magkapit-bahay sila mula pagkabata. Halos magkapatid na ang turingan nila. Ngunit magkaiba ang naging kapalaran nila. Habang si Marian ay unti-unting umaangat sa buhay, si Lisa naman ay nabuntis sa murang edad. Iniwan siya ng ama ng kanyang anak. Simula noon, halos araw-araw ay namomroblema siya sa pera. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Marian. Kapag walang makain si Lisa at ang anak nito, si Marian ang bumibili ng grocery. Kapag may sakit ang bata, siya rin ang sumasagot sa gamot. Minsan pa nga ay inalok niya si Lisa ng trabaho sa grocery para magkaroon ito ng regular na kita. Lagi kitang samahan, Mare. Nakangiting sabi ni Lisa habang maigpit na niyayakap si Marian. Ngumiti rin si Marian. Wala tayong iwanan. Hindi niya alam. May isang pares ng mata ang tahimik na nakatingin sa kanya. Sa lumang bahay sa tapat, isang matandang babae, laging nakasuot ng itim. Mahaba ang puting buhok at halos buong araw na ay nakaupo lamang sa kanyang lumang tumba-tumba. Kapag lalabas si Marian, nakatitig ito sa kanya. Hindi nagsasalita. Hindi rin ngumingiti. Parang may hinihintay. Napansin iyon ng mga kapitbahay. Huwag kang lumapit dyan. Bulong ng isang tindera kay Marian. Bakit po? Iba ang matandang yan. Sabi nila, marunong daw sa kulam. Napatawa si Marian. Hindi naman siguro. Pero pagsapit ng gabi, habang isinasara niya ang grocery, napansin niyang nakatayo ang matanda sa tapat ng kanilang gate. Tahimik, diretsong nakatingin sa kanya. Mabagal itong nagtaas ng kanyang kamay. Kala ni Marian ay kakaway ito. Ngunit dahan-dahan itong itinuro ang mismong pintuan ng bahay niya. Kasabay noon, may narinig siyang mahinang lagpak. Paglingon niya sa paanan ng gate, may maliit na supot na gawa sa itim na tela. Nang buksan niya iyon, tumambad ang basang lupa. Mga tuyong dahon at isang kumpol ng buhok na nakatali sa pulang sinulid. Kasabay nito, mabagal na tumalikod ang matandang babae at naglakad pabalik sa kanyang bahay. Hindi alam ni Marian, mula sa bintana ng kabilang bahay, tahimik siyang pinagmamasdan ni Lisa. At sa unang pagkakataon, may kakaiba itong ngiti. Ngiting mabilis ding nawala nang napansin itong lumingon si Marian sa direksyon niya. Kinabukasan, itinapon ni Marian ang supot na nakita niya sa harap ng gate. May nagbibiruan siguro. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng bangungot. Pagkaraan ng ilang araw,
nagsimula siya makaranas ng kakaibang panghihina. Noong una, inakala niyang pagod lang sa trabaho. Pero habang lumilipas ang mga araw, lumalala ang kanyang kondisyon. Palagi siyang nahihilo. Wala siyang ganang kumain. Kahit ilang oras siyang matulog, pakiramdam niya ay pagod na pagod pa rin siya. Isang umaga, habang nag-aalmusal, bigla siyang napasuka. Hindi pagkain ang lumabas, kundi maitim na malapot na likido na may bahid ng dugo. Nabitawan niya ang baso. Ano to? Mabilis siyang isinugod sa ospital. Sunod-sunod ang isinagawang laboratory test, blood test, CT scan, ultrasound. Halos lahat ng pwedeng gawin ay ginawa ng mga doktor. Ngunit iisa ang naging sagot. Normal lahat ang resulta. Lalong nalito si Marian. Kung wala siyang sakit, bakit pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubos? Habang nasa ospital siya, halos hindi umalis sa tabi niya si Lisa. Siya ang nag-alaga. Siya ang bumibili ng gamot at siya ang nagbabantay sa gabi. Pare, gagaling ka rin? Sabi nito habang pinupunasan ang pawis ni Marian. Napangiti si Marian kahit nangihina. Salamat. Hindi mo pa rin akong iwan. Niyakap siya ni Lisa. Ngunit habang nakayakap, unti-unti ring sumilay ang isang ngiting hindi nakita ni Marian. Isang ngiting puno ng lihim. Pagkalipas ng isang linggo, pinayagan ng umuwi si Marian. Akala niya ay bubuti na ang pakiramdam niya. Pero nang gabing iyon, nagising siya sa matinding sakit ng dibdib. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. At sa paanan ng kanyang kama, may nakatagong isang maitim na anino. Wala itong mukha. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Maya-maya, unti-unting naglaho na parang usok. Kinabukasan, napansin ni Marian ang tatlong mahahabang gasgas sa kanyang dibdib. Malalim ang mga ito. May tumutulong sariwang dugo. Ngunit ang mas nakakatakot, nakalak ang lahat ng pinto at pintana ng bahay. Walang senyalis na may pumasok. Nagsimula ng matakot si Marian. Samantala, mula sa kabilang bahay, tahimik na nakatingin ang matandang babae. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa isang lumang rosaryo. At sa mahinang tinig, bumulong siya. Hindi na siya ang target. Malapit na siyang kunin ang sumpa. Lumipas pa ang ilang araw. Halos hindi na makabangon si Marian. Lalong namayat ang kanyang katawan. Namumutla ang kanyang balat. At ang dati niyang mahabang buhok ay nagsimula ng maglagas sa bawat pagsusuklay. Kahit na ang mga empleyado niya sa grocery ay nag-aalala na. "Ma'am, magpahinga na po muna kayo," sabi ng isa. Ngumiti lang si Marian. Kunti pa. Kaya ko pa. Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Pakiramdam niya ay may unti-unting kumakain sa lakas ng kanyang katawan. Nang hapon na iyon, napansin niyang muli ang matandang kapitbahay. Nakatayo ito sa harap ng bakod na tila hinihintay siya. Sa pagkakataong ito, nilapitan na niya ito. Nay? Mahina niyang tawag. Hindi sumagot ang matanda. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Kayo po ba ang naglalagay ng kakaibang bagay sa may pintuan ko? Umiling ito. Kung gusto kitang saktan, matagal ka nang wala. Nanlamig ang batok ni Marian. Kung hindi po kayo, sino po?
Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa paligid na parang sinisiguradong walang ibang makakarinig. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Ang taong gumagawa nito, hindi mo kailanman paghihinalaan. Napalunok si Marian. Sino po? Isang taong kilalang kilala mo. Isang taong araw-araw mo nakikita. Isang taong malapit sa puso mo. Napailing si Marian. Wala naman po akong kaaway. May lungkot na sumilay sa mukha ng matanda. Iyan ang akala mo. Maya-maya'y inilabas nito ang isang maliit na panyo. May lamang 3 butil ng asin at ilang tuyong dahon. Ilagay mo ito sa ilalim ng unan mo ngayong gabi. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Naguluhan si Marian. Bakit po? Dahil kapag nalaman niya, bibilisan niya ang pagpatay sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ano po ang ibig sabihin? Pero bago pa makapagsalita ang matanda, may pamilyar na boses ang narinig niya. Mare? Napalingon siya. Si Lisa. May dala itong pagkain at prutas. Nakangiti ito habang papalapit. Kanina pa kita hinahanap. Paglingon muli ni Maria sa matandang babae, wala na ito. Parang bigla na lang itong naglaho. Napakunot ang noo ni Lisa. Kinakausap mo ba yung matanda? Tumango si Marian. Binigyan niya ako ng... Bigla siyang natigilan. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Huwag mong sasabihin kahit kanino. Kaya ngumiti na lang siya. Wala, nangungumusta lang. Saglit na tumitig si Lisa sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti rin. Ngunit nang yumuko si Marian upang kunin ang mga prutas, unti-unting nawala ang ngiti ni Lisa. Mabilis niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa. At may lihim siyang ibinaksak sa paso ng halaman sa tapat ng bahay ni Marian. Isang maliit na pulang sinulid na nakatali sa kumpol ng buhok. Hindi iyon nakita ni Marian, pero mula sa loob ng bahay nito, tahimik na napapikit ang matandang kapitbahay. Parang alam niyang wala lang sapat na oras. Kinagabihan, sinunod ni Marian ang bili ng matandang kapitbahay. Inilagay niya ang panyo na may asin at mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang unan. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit kay Lisa. Makalipas ang ilang oras, muli siyang nagising. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang nakitang anino. Sa halip, malinaw niyang narinig ang mahinang bulong sa kanyang tainga. Lumapit ka sa tao marunong magputol ng sumpa. Napabalikwa siya. Walang tao sa kanyang paligid. Kinabukasan, mas lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Habang naglalakad siya sa sala, bigla siyang bumaksak. Nagsuka siya ng maitim na dugo na may kasamang mahabang hibla ng buhok. Nataranta ang mga kasambahay. Muling isinugod si Marian sa ospital. Ngunit sa tulad ng dati, wala pa rin makitang dahilan ang mga doktor. Habang pauwi siya, naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Kaya kinaumagahan, nagpasama siya sa driver niya papunta sa isang kilalang albularyo sa kanilang bayan. Maliit lang ang kubo nito. Napapalibutan ng mga halamang gamot at matatandang puno. Pagpasok pa lang ni Marian sa loob, biglang natigilan ang albularyo. Maigpit nitong hinawakan ng kanyang pulsuhan. Napapikit ito. Pagkaraan ng ilang segundo, bumuntong hininga ito. Matagal ka nang kinukulam. Parang tumigil ang mundo ni Marian. Kulam? Tahimik na tumango ang albularyo. Hindi ito sakit. May taong unti-unting kumukuha ng lakas ng buhay mo. Napaluwa si Marian. Alam niyo po ba kung sino? Umiling ang albularyo. Alam ko,
pero hindi ko sasabihin. Bakit? Dahil kapag sinabi ko ang pangalan niya nang walang ritual, lalo kang malalagay sa panganib. Nalumo si Marian. May paraan pa ba para gumaling ako? Tumayo ang albularyo at kumuha ng lumang kahon. Sa loob nito ay may nakitang yari sa tela, asin, uling, langis at mga tuyong dahon. May iisang paraan. Ano po yun? Ibabalik natin ang sumpa. Nanlaki ang mata ni Marian. Ayokong may mamatay. Mainang ngumiti ang albularyo. Hindi natin siya papatayin. Ang ibabalik lang natin ay ang lahat ng sakit na ipinadala niya sa iyo. Kung inosente siya, walang mangyayari. Pero kung siya ang tunay na gumawa, siya mismo ang tatanggap ng sariling sumpa. Tahimik si Marian. Matagal siyang nag-isip. Ayaw niyang may mapahamak, pero kung wala siyang gagawin, unti-unti siyang mamamatay. Pumikit siya at marahang tumango. Sige po, gawin na natin. Tumingin ang albularyo sa kalangitan. Ngayong hating gabi, doon malalaman mo kung sino ang taong matagal lang nakangiti sa harap mo habang lihim kang pinapatay. Pagsapit ng hating gabi, bumalik si Marian sa kubo ng albularyo. Maigpit ang kabog ng kanyang dibdib. Tahimik ang paligid. Naging huni ang mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Sa gitna ng kubo ay nakahanda na ang ritual. May bilog na asin sa sahig. 7 puting kandila. Isang mangkok na may tubig. At isang maliit na manikang yari sa tela. Umupo ka sa loob ng bilog, sabi ng albularyo. Sinunod niya iyon ni Marian. Kumuha ang albularyo ng ilang hibla ng buhok na nalagas mula kay Marian at inilagay ito sa manika. Pagkatapos ay nagsimula itong magdasal. Habang lumalalim ang panalangin, isa-isang kumislap ang mga kandila hanggang sa biglang namatay ang lahat ng apoy. Bumuga ang napakalamig na hangin. Kasunod nito, ang isang matinis na sigaw na tila nanggagaling sa napakalayo. Unti-unting nanginginig ang manika. May maitim na likidong tumulo mula rito. Hindi ito dugo. Parang makapal na langis na may amoy ng nabubulok na laman. Maigpit na hinawakan ng albularyo ang manika. Oras na. Kinuha niya ang isang mangkok ng tubig at ibinuhos ito sa manika. Biglang pumutok. Parang may puwersang sumabog mula sa loob nito. Tumalsik ang mga karayom na nakabao sa manika. Nabasag ang mga bintana ng kubo. Napatili si Marian. Pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat. Mabagal na tumayo ang albularyo. Huminga ito ng malalim at tumingin kay Marian. Tapos na. Ibig sabihin, wala na ang kulam? Tumango ang albularyo. Oo, at nagsimula na rin itong bumalik sa tunay na gumawa. Nalamig si Marian. Sino po siya? Umiling ang albularyo. Huwag mong hanapin. Siya ang lalapit. Nalito si Marian. Pag-uwi niya sa kanilang barangay, may kakaiba siyang napansin. Maraming tao ang nagkakagulo. May mga umiiyak. May ambulansya. May mga tanod. Lahat sila ay nakatingin sa iisang bahay. Ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Nalaki ang mga mata ni Marian. Napababa siya ng sasakyan at mabilis na tumakbo. Habang papalapit siya, may narinig siyang isang pamilyar na boses na humihingi ng tulong. Mare, bigyan mo ako ng tulong. Nang tuluyan niyang makita ang taong nakahandusay sa sahig, para siyang nawala ng hininga. Si Lisa, ang kaibigan niyang buong buhay niya pinagkatiwala.
Bitawan ni Marian ang kanyang bag. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Lisa, ang matalik niyang kaibigan, ay nakahandusay sa sahig ng sala. Namumutla ito. Umaagos ang dugo mula sa ilong at bibig. Parang hirap na hirap huminga. Mare! Mabilis na lumapit si Marian at hinawakan ang kamay nito. Lisa, ano nangyari sa iyo? Hindi agad makasagot si Lisa. Bigla itong napasigaw. Kasabay noon, tila may hindi nakikita ang puwersang bumaluktot sa kanyang mga daliri. Isa-isang nabali ang mga ito. Napasigaw ang mga kapitbahay sa takot. Kasunod doon ay paglitaw ang mahabang hiwa sa kanyang braso. Walang humahawak, walang kutsilyo. Pero isa-isang bumubuka ang balat niya. Tumulo ang dugo sa sahig. Napaatras si Marian. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Maya-maya ay dumating ang albularyo. Tahimik lang itong tumingin kay Lisa. Pagkatapos ay nagsalita. Hindi ko ito ginawa. Bumalik lamang sa kanya ang lahat ng ipinadala niya sa iyo. Nanlaki ang mata ni Marian. Ano pong ibig sabihin? Tumulo ang luha ni Lisa. Huminga siya ng malalim. At sa wakas, inamin niya ang katotohanan. Ako ang kumukulam sa iyo. Parang tumigil ang mundo ni Marian. Hindi ka magsisinungaling ng ganito. Umiyak na umiling si Lisa. Hindi ako nagsisinungaling. 6 na taon na kitang kinukulam. Napaluhod si Marian. Bakit? Mahinang natawa si Lisa habang umiiyak. Noon bata pa tayo. Pangarap natin dalawa ang umasenso. Pero ikaw, nagawa mo. Ako? Maagang nabuntis. Naiwan. Naghirap. Bawat tulong na ibinibigay mo, lalo lang akong naiinggit. Kapag binibigyan mo ako ng pera, pakiramdam ko lalo akong nagkawawa. Napahagulgol siya. Kaya naghanap ako ng taong marunong magkulam. Tinuruan niya ako. Kinuha ko ang buhok mo, mga kuko mo, pati damit mong nawawala. Ako ang kumuha ng lahat. Unti-unting pumatak ang luha ni Marian. Lahat ng pagkakataong pinatuloy niya si Lisa sa bahay, lahat ng yakap, lahat ng pagtulong, ginamit pala iyon laban sa kanya. Nanginginig na hinawakan ni Lisa ang kamay ni Marian. Mare, patawarin mo ako. Biglang muli siyang napasigaw. Mas lumala ang sakit nang bumalik sa kanya. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Marian na ang misteryong matandang kapitbahay ay hindi pala ang kontrabida. Siya pala ang tahimik na nagbabantay sa kanya sa loob ng maraming taon. Maigpit na hawak ni Marian ang kamay ni Lisa. Umiiyak siya. Sa kabila ng lahat ng nalaman niya, hindi niya kayang panuurin ang matalik niyang kaibigan na naghihirap. Lisa, dadaling kita sa ospital. Sigaw niya. Mahina ngunit mariing umiling ang albularyo. Wala nang ospital ang makakatulong. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi sakit ng katawan, kundi ang sariling sumpang ipinadala niya sa iba. Habang nagsasalita ang albularyo, muli na naman namilipit si Lisa. Para mahindi nakikitang kamay na pumipiga sa buong katawan niya. Unti-unting bumuka ang mga dati ng sugat sa kanyang mga braso. Tumugo ang ilong at bibig niya. Napapikit siya sa matinding sakit. Napaluhod si Marian habang umiiyak. Bakit ginawa mo to, Lisa? Hindi pa sapat ang lahat ng inaitulong ko? Umagulgol si Lisa. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Kinain ako ng inggit. Habang mas umaasenso ka, mas lalo ako nagagalit. Akala ko kapag nawala ka, gagana ang buhay ko. Pero mali ako. Mula lang simulang kitang kulamin, wala na rin akong naging tahimik na tulog.
Lagi akong binabangungot. Lagi akong may nakikitang anino. Pero ipinagpatuloy ko pa rin. Unti-unti nang humina ang boses niya. Humarap ang albularyo kay Marian. Ang kulam ay parang batong ibinato sa hangin. Kapag nabigo itong manatili sa biktima, babalik ito sa tunay na nagpadala. Tahimik na lumapit ang misteryosong matandang kapitbahay at sa unang pagkakataon, nagsalita siya kay Marian. Anak, matagal na kitang binabantayan. Alam kong may masamang ginagawa sa iyo pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Dahil kailangan niyang kusang mahayag ang sarili niyang kasalanan. Napaluwa si Marian. Salamat po. Ngumiti ang matanda. Wala kang kasalanan. Sa huling pagkakataon, tumingin si Lisa kay Marian. Patawad, Mari. Kasabay ng kanyang huling buntong hininga, tumigil na rin ang lahat ng sakit. Tahimik ang buong paligid. Wala ng hangin, wala ng sigaw, wala ng anino. Tinulungan ng albularyo si Marian na hanapin, sunugin ang lahat ng manika, buhok, kuko, pulang, sinulid at iba pang gamit na itinago ni Lisa sa ilalim ng lumang puno sa likod ng bahay. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unting gumaling si Marian. Nawala ang kanyang panghihina. Hindi na siya binabangungot. Hindi na rin siya nakikita ng mga kakaibang anino. Bago tuluyan umalis ang albularyo, sinabi nito ang mga salitang hindi malilimutan ni Marian. Hindi lahat ng kaaway ay nakasimangot. Minsan, ang pinakamapanganib ay ang taong nakangiti habang lihim kang hinihila pababa. Mula noon, natuto si Marian na magtiwala ng may pag-iingat.